Good morning guys, andito na naman sila Patserong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong lalo na sa politika. Ito na nga guys, meron tayong kukomentuhan. Ito si Martin Romualdez at saka si BBM. Kukomentuhan natin ang kanilang mga statement. Tingnan natin guys. The Filipino people really want to know, from your 8 overseas trips in the last 7 months, how much have you spent per trip? Indonesia, Singapore, when you went to Europe, to China, and here in Davos, and the number of people in your official and unofficial entourage list. Para lang klaro po sa ating mamamayang Pilipino. Well, I don't have the figures. I'm sure their figures are somewhere. But Pero will it eventually be revealed, Mr. President? well, For the Filipino people. once we've calculated everything, because this last trip, of course, was just we just finished during the weekend, and we came back on Saturday. So on terms of the cost, the way I see it, you have to look at it as ROI. Do we bring something back or do we not? If you say, I don't know, as I said, I don't know the exact figures of the cost and everything. But, for example, we came back from China with pledges of 22 billion. Let's say we get actual out of that 1 billion. Bawing-bawi lahat ng 8 trips. Finished. That's the idea. BBM, bakit kung tinatanong ka pagdating sa pera ng bansa ay pinagtatawanan mo lang? Nakaka-insulto ka sa mga taong bayan na magtatanong sa lahat ng lakad mo na kami naman ang nag-i-sponsor sa iyong mga lakad. Di ba? Kaya dapat wag kang tumawa, wag mong pagtawanan kung ka-questionin ka ng mga taong bayan. It's normal. Kami yung boss mo. Dapat mag-report ka ng maayos. Di ba? Hindi mo na kailangan tanungin pa ng media para sasabihin mo yung mga pinagagawa mo sa ibang bansa o yung mga lakad mo. Dapat ikaw mismo magkusa, mag-report. Mag-report mo sa taong bayan, ginagawa mo. Yung interview na yan, guys, nakaraan pa yan. Yung mga biyahe na yan, nakaraan pa yan ng mga biyahe niya. I think that was first or second year sa kanyang termino. No. So, titinan daw natin guys yung ROI ng kanyang mga biyahe. So, ngayon, may nakikita ba tayo ng mga investor? Bumalik ba yung ginastos nila sa kanyang mga trips ng mga nagdaang panahon? May mga nag-invest ba sa atin? In fact, yung ibang mga negosyante nagsialisan. Yung ibang mga investor lumipat sa ibang Asian countries like Vietnam, Thailand. Wala nag-invest dito sa atin. So, ibig sabihin, yung mga nakaraang lakad niya, lugi tayo doon. Walang nag-gain ang Pilipinas doon sa mga nakaraang lakad niya. Paano ko nasabi? Ito, tignan nyo. Aminado si Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. na wala pang foreign investments na pumapasok sa korporasyon mula sa mga biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero umaasa si Consing na makakuha na ng 3 hanggang 4 na investments ang MIC sa katapusan ng taon. Foreign investors, sir, galing sa mga foreign trip ni Presidente. Ilan ang nag-invest sa MIC? Ilan ang nag-invest? Wala pa. We haven't opened ourselves. So you want to build that credibility. Binibuild pa yung credibility. And then we will open. So may timeline po ba to build that credibility? No, I think by the end of this year, we should have already quite a number of foreign investors in the company. Ela, 20% ang ibinaba sa Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula $914 million na halaga ng FDI noong January 2024. Bumaba ito sa $731 million o 41.7 billion pesos. Naitala ang pagbagsak bunsod ng 37.7 na pagbaba sa non-residents net investment sa debt instrument. See? Galing na mismo sa pamunuan ng mga investor sa Pilipinas.
sila mismo nag-testify na walang pumapasok ng mga investment or investor dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga pledges na pinagsasabi niya, pledges lang yun. Nagdidepende yun sa status ng bansa mo kung karapat dapat ba sila mag-invest or hindi. Pwede nila bawiin yung mga pledges sa'yo. Sinabi lang nila sa'yo as bilang respeto nila sa'yo para hindi ka mapahiya. Pinapangakuan ka. Pero hindi yan nangangahulugan na 100% mag-i-invest sila sa bansa mo. Depende sa pamamalakad mo yan. Pero kung nakita naman nila na ganito ang leadership mo, ganito ang bansang Pilipinas, sinong matinong negosyante ang mag-invest dito sa Pilipinas? Di ba? Kaya wag mong pinagluluko yung mga taong bayan, BBM. Tapos ngayon, mag-i-endorso ka ng mga politikong pulpul din na katulad mo. Tingnan mo yung sinasabi ni Romualdez. These are the best candidates for the Philippine Senate. Palakpakan po natin sa lahat. Pinili to ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. They will be our partners in peace, progress, and prosperity para sa ating bayan ng Pilipinas. Yung mga senatoriable daw guys na ini-endorso na ay sila daw yung mga kapartner para sa peace, progress, and prosperity. Ano ba sa palagay nyo guys? Ang estado ng bansa natin ngayon, peaceful ba? Progresibo ba? Prosperous ba yung bansa natin? Para masasabi niya ang pambubula niyang ganon. Paano mo masasabing peace or peaceful? Napaka unorganized ng pamamalakad ni BBM sa bansa. Di ba? Alam nyo ba yon? We are the nations of no laws. Hindi nyo na-feel yun? Maraming mga krimen ang nangyayari sa lipunan. Maraming hold-upan, maraming patayan, di ba? Dahil sa droga. So, paano mo masabing peace? Paano mo masabing progresibo yung bansa mo? Wala kang makita mga project ng gobyerno. Wala kang makita. Yung bill ni Pangulong Duterte, pinahinto nyo na. Bakit ba? Dahil yun yung legacy na iniwan ni Pangulong Duterte sa mamamayan. Di ba? Yung sinasabi ni Claire Castro na grab mentality. Kaya yung grab mentality. Kaya yung stagnant mentality. Ayaw nyo mag-progress yung bansa. Ayaw nyo, gusto nyo kayo parati ang bida. Ayaw nyo i-honor yung project ng mga predecessor ninyo. Di ba? Kung meron silang mga magandang project para sa mamamayan, pinapahinto ninyo kasi naisip ninyo yung project na yan, project yan ng mga nagdaang pangulo. At ayaw nyong i-honor yan. Di ba? Kaya pinapahinto nyo yung mga project. So, sana yung ngayon yung budget, sinayang nyo lang yung pera ng taong bayan. Di ba? LRT train mula Tutuban papuntang Pampanga, pinahinto ninyo. Parang wala na nagko-construct. Ngayon, tinigil na. Yung underpass, railways, napahinto na rin. Tapos sasabihin nyo, progresibo. Sila yung mga katuwang para mag-progress yung bansa. Anong klaseng mentality yan? Kasi gusto nyo ipasok yung yung tingog partiles. Yon. Ito po mga Tingog Center ay masasabi nating one-stop shop sa paghingi ng tulong sa mga benepisyo na katulad ng
medical assistance, burial assistance, financial assistance. Tinanggalan o zinero budget niyo yung PhilHealth para maparalyze yung malasakit center ni Senator Bongo. At ipapalit niyo dyan yung tingog. Di ba? Napakaswapang na mentality. Ayaw niyo yung credit mapunta doon sa kabila. Gusto niyo sa inyo parati. Anong tawag dyan? Di ba ganid? Swapang. Huwag niyong iboto mga kabayan yung tingog party list ni Romualdez. Kasi pagka binoto nyo yan, para na lang sinasabi nyo na pinapayagan nyo yung legal syndicate sa ating lipunan. Sindikato yan eh. Di ba sabi ni BP Sara, Martin Romualdez, kakaroon siya ng 3 seats sa Congress. Kasi limited yung power niya, yung scope niya eh, hanggang distrito lang eh. Kaya bumuo siya ngayon ng party list na tingog kasi national scope yan. So, sa pamamagitan ng party list, doon ida-download lahat ng pera. So, ngayon, sinong bayani? Sinong hero? Si Romualdez. Yan ang ayaw ni Pangulong Duterte, yung mga taong bayan pumupunta doon sa mga politiko para dala-dala yung resita. So pupunta doon para magmakaawa, para bibigyan ng recommendation. 'Di ba? Samantalang ang malasakit center, ang ganda ng programa, nandoon ka na sa hospital, di mo na kailangan pumunta ng mga politician. Hindi nila gayang gawin yun kasi wala silang hindi makakredit sa kanila eh. Gusto nila yung taong bayan magkaroon ng utang na loob sa kanila. Mga hinayupak talaga itong mga politiko na to. Napaka ganid sa kapangyarihan talaga itong mga tipaklong na ito. Diba guys? So, baguhin yung bansa natin guys. Huwag yung butuhan yung alyansang Pilipinas ni BBM at saka yung kay Romualdez na tingog party list. I-shoot nyo na yan sa inodoro para mawala na yung mga karir ng mga yan. Katulad kanila Leni Robredo, kanila Trillanes, kanila De Lima, mga Otso Diretso, di ba? Nawala sila, di ba wala na yung karir ng mga yan sa politika kasi sinute natin sa inodoro eh. So ganun din mga yan, isushoot natin sa inodoro mga yan para madala. Sino bang powerful sa atin ngayon? Sila o tayo mga mamamayang Pilipino? Nasa atin mga kamay ang kapangyarihan. Kaya nasa atin mga kamay ang desisyon kung iluluklok ba natin sila sa pwesto or hindi. So kayo mga naniniwala kay Pangulong Duterte, i-shoot natin sa inodoro yung mga hinayupak na yan ng mga politisyan na yan guys. Di ba? So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much for watching. Bye bye. Ingat kayo parati. God bless.